I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. So shout out sa inyo mga babayan. But anyway, yung pagkatapos po ng pagbibigay ng titulo ng lupa, ang pagkatapos ng speech niya dyan dito sa Quezon Province, nagkaroon po siya ng interview tungkol dito sa mga naglink sa social media na pinigilan niya daw ang impeachment laban kay Sara Duterte. Mali po kayo, mali Iko-correct po natin. Hindi po pinigilan ni Pangulong Marcos Jr. I think nagkaroon siguro ng conversation, sino man yung kausap niya, parang opinion niya lang, na kung mayroong impeachment, sabi niya, parang wasting time, ang daming trabaho. Hindi yun dapat bigyan ng pansin, no? Ang sabi niya, kasi ang importante sa kanya, itong mahalaga yung asikasuhin ang mga pangangailangan ng mamayang Pilipino, no? Ang problema ng bansa, napakadami actually. Tama naman po siya doon, ano? Sana po no, wag niyo naman bigyan ng mali itong kanyang mga sinasabi. Let me correct again. Hindi niya po pinigilan. Wala po siyang sinabing pinigilan. Yan po opinion niya lang. Siguro nagkaroon ng conversation. Opinion niya yan Kahit sino sa inyo may opinion. Igalang po natin kung ano opinion, pero hindi niya po pinigilan. Pero sa aking nakikita naman, mga kababayan, bago niya po panoorin yung kanyang interview, okay? Sa aking nakikita naman, no? Hindi na kailangan siguro ang impeachment. Total naman, kung kakasuhan man siya kung kakasuhan man siya ng pahamalaan, ito si Sara Duterte, doon na lang siguro mag-focus, no? Doon na lang, no? Kasi mas mabigat yung kaso na ipapataw sa kanya kung if ever na talaga makita na may talagang paglabag si Sara Duterte doon sa kanyang statement na papatayin ng Pangulo. Pag ito ay talagang mayroong paglabag, sigurado kakasuhan siya. Kasi doon na lang siguro, no? Doon na siguro i-focus ang pagsampa ng kaso laban kay Sara Duterte. Para lahat ng aligasyon laban sa kanya, di isahan na lang doon. Pag humarap na siya sa korte, di ba guys? Para isang kaso na lang, wag na lang yung impeachment. Doon na lang sa DOJ. Magsampa ng kaso ang pamahalaan laban kay Sara. Di harapin niya na sa korte. Para isahan na lang yung kaso. Di ba? Kasi maraming trabaho ang House. Maraming importante pang gagawin ang House of Representatives. At sinabi naman din po ng chairman ng committee na si Congressman Choa na wala pa sa kanilang isip ang impeachment, mga kababayan. Oo, tama naman yung opinion ni Pangulong Marcos Jr. Wag nyo nang ibahin yung sinabi ng Pangulo, sasabihin nyo pinigilan. No, opinion niya lang yun. Parang mag-uusap ng mga magbarkada lang na like for example, pare, anong gagawin mo? Anong palagay mo doon sa Well, palagay ko ganito, parang maraming trabaho kasi yan di na lang siguro kung ano yung kaso na isampa sa kanya ng pamahalaan, di doon na lang i-focus. Wag na lang yung impeachment, di ba? Isahin na lang doon sa kaso na ifa-file laban kay Sara Duterte. Gets nyo ba guys ang sinasabi ko? Correct me if I'm wrong, no? Hindi naman tayo abogado or whatsoever. Basta pero nanonood naman tayo. Ano po ang kapalagayan nyo sa sinasabi po ni Pangulong Marcos Jr.? Tama po ba siya? Tama po ba siya? No? Sana po wag nyo bigyan ng mali ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang opinion. Nasasabihin nyo pa, lalo na yung iba, walang kwentang Pangulo ito, ganito, ganon. Walang kwenta. Hindi po. Mali po kayo doon. Kung ano po yung sinasabi niya, tama naman. Kasi maraming problema ang Pilipinas, guys, at maraming asikasuhin pa ang House, no? So, isahan na lang yung kaso. Kung anong kaso na ifa-file laban kay Sara Duterte. Di doon na lang mag-focus, di ba? Well guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Correct me if I'm wrong. Yan po ang aking saloobin, ang aking thinking. Di ba? Sa inyo. Good morning. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte's larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes.
Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Tama rin naman siya. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? You and VP Sara, sir? Never say never. So yun guys, correct me if I'm wrong. Kayo na pong bahalang mag-correct kung tama ako o mali. See you again on my next upload video. Ano po ang kapalagayan nyo rito mga kababayan? Mag-hit na lang yung comment section. Mag-comment kayo kung tama yung sinabi ng Pangulo. No? Kanya-kanya tayong opinion. No? Kanya-kanya tayong saloobin. Ano? So see you again on my next upload video. Bye bye bye. And babus! God bless Philippines!